May latest statement ang Supreme Court in relation sa decision nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. The Supreme Court is highlighting the fact na itong desisyon na pumigil sa trial ni Vice President Sara Duterte ay immediately executory. Take note, bukas na kasi ang botohan ng Senado kung ano ang gagawin nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So bakit kailangang ulitin ng SC ang wording nito? May relevance ba ito? Pahiram na ilang minuto and let's discuss. Okay, sa isang briefer na inilabas ng Supreme Court Tuesday, August 5 ay pinaalala nito na dapat i-implement agad-agad ang desisyon nito na nagpahinto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Relevant ito kasi di ba kakafile lang ng House of Representatives at ng ibang mga petitioners ng kanilang motion for reconsiderations na inaapela itong SC decision. So, may effect ba itong pag-file ng motions? Ang kasagutan ay wala. Ayon kay SC spokesperson Camille Sume-Ting, walang effect itong mga motions for reconsideration doon sa implementation ng SC decision on the impeachment trial. Pero i-remind ko lang kayo na while we accept these motions ay in effect na yung SC ruling. Ganito yung pa-effect or ganito yung ibig sabihin ng Supreme Court. Bale, kung mag-grant ba o magkaka-effect itong motions for reconsideration ay saka na yun, later on na, and that's for another day. But for the meantime, in effect muna itong desisyon na nagpapatigil sa trial. And sa second point, the bigger picture. Interesting yung date ng paglabas ng SC statement kasi nga Wednesday, August 6 ay magbobotohan na nga itong Senado sa kahinatnan ng impeachment trial. Well, it could be seen as a signal from the SC to the Senate na uy, may desisyon na ako, baka gusto mong sundin yun. Di ba nga kasi may two scenarios na pwede mangyari sa botohan ng Senado. Yung first scenario, susundin ng Senate yung SC decision at hindi na itutuloy ang trial. Yung second scenario naman ay hindi susundin ng Senado yung SC decision at ipagpapatuloy ang trial. May mga nagpo-point out kasi na baka pwedeng hindi sundin ng Senado ang Supreme Court kasi nga co-equal branches sila. Tapos, under the 1987 Constitution po kasi, ang Senado ang may sole power to try and decide impeachment cases. Pero, sabi rin ng mga eksperto, baka mahirapan ang Senate to deviate from the SC ruling kasi napaka-specific ng wording na ginamit ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ang sabi sa decision, the Senate never acquired jurisdiction over the impeachment case and void ab initio or void from the beginning ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang hiling ng grupong Isang Bayan sa Korte Suprema ay maglabas ito ng status quo ante order habang gumugulong ang apela doon sa SC decision. Kasi kapag nag-grant po yung status quo ante order, status quo muna tayo, parang walang nangyari. And sabi ng Isang Bayan, this could prevent the Senate from acting on the impeachment trial further. Nag-file din ang grupong Isang Bayan ng motion for intervention sa Korte Suprema. Pero para maging interveners sila dito sa kaso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kailangan nila makonvince ang Supreme Court na may legal standing sila. Ang argument ay kung ang Mindanao lawyers ay pinayagan na maging petitioner laban dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte on the basis na taxpayer sila, ay baka pwede rin ang Isang Bayan. All eyes sa Supreme Court, sa House at sa Senate sa kung ano ang mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung interested pa kayong pag-usapan ang legalities ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, please download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel.